Hi everyone! Welcome to the Empath Art. Case another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na to. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Spirit guide, yan. Send me messages, anong love connections ito, lessons in life and guidance ang nais yung ipabati sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Anong mga energies to? Okay, more messages sa spirit guide. Okay. Seven of Swords. King of Pentacles. Page of Swords. Knight of Cups. The Emperor. Queen of Swords. Six of Wands. Bottom of the deck. Nine of Cups. Seven of Swords. Ito yung isang energy dito na napaka-negative. Toxic energy to, which is signifies lying, cheating, hidden truth. Kasi makikita dito na nakatago siya sa hood at marami siyang ikinukubli na dala-dala doon, which is yung mga swords na yon, yung mga thoughts niya yon, yung mga nasa isip niya, yung mga itinatago niya sa yung mga katotohanan. So, maybe your person is cheating on you. Person doesn't tells you the truth. At yun na rin ang magiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Then, mabilis lang sa sarili mo eh. May iba kasi na kapag sabihin natin, yung lalo na kung palagi nila nahuhuli yung person nila na nag-cheat. Diba, minsan in denial sila. Hindi magbabago yan. Hindi niya magagawa sa akin yung ganyan-ganito. Hanggang paulit-ulit na lang. Pero sa'yo, malinaw na sa isipan mo na hindi siya naging tapat sa akin. Nandun yung infidelity niya. Nandun yung pagiging unfaithful niya. So, tama na. Clear na sa'yo yun. Klaro na sa'yo yun. Kaya, minabuti mo na ikaw na mismo yung mag-cut ng connection ninyo ng taong yun. Toxic siya eh. Hindi siya tapat sa'yo eh. So, bakit mo paahayaan na manatili siya sa buhay mo, di ba? It's just a waste of time and energy. Kaya ikaw na mismo yung nag-cut sa taong yun. Meron dito, Knight of Cups, King of Pentacles, the Emperor. May mga bagong taong involved dito sa'yo. Maybe, kung nandiyan ka ngayon sa current meron someone na merong paghanga sa'yo. Merong feeling sa'yo. Someone na sabihin natin, charming, yung talaga nagpapayag siya ng kanyang feelings, hindi siya nahihiya. Pero mabagal siya eh. Kumbaga medyo may pagkatorpe. Meron din naman, someone, sabihin natin medyo medyo mas bata sa'yo to ah. Ito naman, someone is very hardworking at stable na to. Matatag na to sa kabuhayan niya. This is a wealthy person. Ibig sabihin yan, may kaya o mayaman. Masasabi mong matatag na sa kanyang kabuhayan. Mag-o-offer sa iyo yan ng relationship. The Emperor, meron ding someone dito na parang meron tong isang posisyon. Maybe sa kanyang pinapasukan trabaho, sa kumpanya, mataas ang posisyon. Or maybe someone who is in authority. Pwedeng nagtatrabaho sa government na may posisyon. So, maraming taong involved dito na maaring malink sa'yo. Especially, nang kinat off mo na yung sarili mo dito sa taong to. Parang nagbigay ng daan parang nabuksan ng pinto na kung saan itong mga taong to
Nandiyan sa paligid mo na humahanga sa'yo, someone na may interest sa'yo, someone na, yan, maaring nalilink sa'yo. Parang showbiz, no? So, yan yung mga taong nasa paligid mo. Magkakaroon dito ng wish fulfillment. Because, maybe, isa sa kanila, ang talagang masasabi natin makakapagbigay sa'yo ng generous love. Isa sa kanila ang talagang ihahatid ka sa dambana. Isa sa kanila ang maaaring masasabi mong makakatuluyan mo. Sino sa kanila? Tingnan natin. Spirit guide, sino ba sa kanila? Si Knight of Cups, King of Pentacles, and the Emperor. Ano ang mga signs na kailangan niyang i-consider na kung sino sa kanila ang kanyang ang masasabi nating fruitful. Ano yung mga signs na yon? One more, spirit guide. Anong mga signs? Ayan. Meron ditong strength. Six of Swords. Five of Pentacles. Ito kasi yan, nang kinat off mo yung sarili mo sa taong to, sa toxic na to, because klaro na sa'yo na talagang hindi siya karapat-dapat na to stay in your life. Yung Five of Pentacles dito, feeling mo kasi parang wala na, you are lost, medyo nawala ka muna sa sarili mo, kahit na naging matapang ka, na i-cut off yung taong yun. Parang feeling mo walang-wala ka na. Dahil siguro binuhos mo rin yung pagmamahal mo sa taong yon, naubos ka. May mga ganun eh. Minsan kasi dapat magtira para sa sarili. Kung magmamahal ka, oo, wag magmahal ka ng 100% sa taong yun. Ibig sabihin, wag mo ikubli yung damdamin mo. Pero, ibig sabihin niya, dapat you still have respect sa sarili mo. Etong taong to, alinman sa tatlong yan, siya yung someone na makakaagapay mo sa pagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na harapin muli ang buhay. Siya yung someone na magko-comfort sa iyo at sabihin natin, magiging shoulder to lean on mo. At siya yung someone na talaga makakatulong sa iyo to totally move on and to move forward with your life. Kasi yung iba, maaring hindi mo masasabi intentions, pero meron someone talaga na who really cares for you. At siya yung talagang makakapagbigay ng lakas ng loob. Makakapag-share sa'yo ng lakas ng loob at someone matutulungan ka talaga to move on. Parang siya yung magme-mend ang broken hearts mo. Samantalang, ang iyong person, hindi na siya matahimik sa buhay niya, na every night keeps thinking of you, kung papaano ka na kaya, ano ba nasa isip mo. Yung person mo na to, binabagabag na yan ng kanyang guilt. Yung mga kalokohan niya. Maari kasi binabalikan siya ng kanyang mga kalokohan. Anong ginawa niya sa'yo, ginawa rin sa kanya. Four of Swords. Pero ikaw, mas gusto mo na lang na tama na, you are emotionally pagod na, and you don't want to think na you want to have an inner peace. And, yan. Two of Cups. Ito talaga yung magiging true love mo. Someone who will help you, to give you so much strength to face what you are dealing with your heart, with your broken heart, and someone who will help you to really move forward with your life. Siya yung masasabi mong nandyan lang kaibigan, pero eventually, mahulog ang damdamin mo sa kanya kasi totoo yung pagmamahal niya sa'yo. From being friend to someone na masasabi nating
true love. Siya yung true love mo. Okay, tignan pa natin message para sa'yo. Spirit guide, anong love message para sa kanila? Oops. Yan. Express your love. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. Expressing your love. You can express your love with your family, with your friends, with the community. By expressing love, ibig sabihin yan, yung energy of love mo, kahit nasabihin mong broken-hearted ka sa taong yon, you can still express love sa ibang paraan at sa ibang tao. At when you express love, yung energy of love, magfo-flow yan sa universe at yun din yung babalik sa'yo. Kaya nga dito, babalik sa'yo yung energy of love, which is, this time, this is the true love of your life. Kaya, kahit sabihin mo nasasaktan ka, nalulungkot ka, still express your love. Your family, your friends, to your community. Diba? You have to express your love so that love will be back to you. Open your eyes. If someone shows you who they are, believe them the first time. Open your eyes daw. Maybe, ito na yung someone na merong care sa'yo, who gives you so much strength and helps you move forward with your life. Maybe siya na yung true. And believe them the first time. Maybe ito siya, yung true love na yan. Okay, one more message. New love. A new chapter begins, whether it is with a new partner or in a current relationship. So, new love. Pero dito sa reading na to, hindi siya yung current relationship, which is new love with new person. Ito siya. New love, true love. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless. And later, basta abangan nyo po sa Facebook page ng The Empath Tarot Guides. Doon ko po i-announce ang free reading for the month of August. Thank you. Have a good day po and God bless.